Ito. So, meron tayo, di ba, tatlong bahagi sa isang akda. So, meron tayong panimula, meron tayong gitna, meron tayong wakas. So, ano ba yung panimula? So, ang panimula ng isang talata ay pagpapakilala sa mga ideya o impormasyon na tatalakayin sa kalagitnaan ng pagpapahayag. Ang panimula ay maaring isa o dalawang talata lamang. So, alam naman natin, di ba, ang panimula ay isa sa pinakamahalagang bahagi ng isang akda. Bakit? Kasi dito pa lang malalaman na natin o malalaman makikita na natin kung ang mambabasa ba ay magpapatuloy o dito nakasalalay kung magpapatuloy ba sa pagbasa ang isang mambabasa o kung titigil na siya sa simula pa lang dahil hindi siya naengganyo dun sa paraan ng pagtalakay ng manunulat. So napakahalaga ng panimula. Teka lang, charge ko lang aking laptop dahil mamamatay na. Ayan. O sige. So sabi rin dito, ito daw yung pagpapakilala ng mga ideya o impormasyon. So sa mga kwento, ito rin yung bahagi kung saan ipinakikilala yung mga tauhan. O minsan, inilalahad na rin yung suliranin o yung tunggalian na iikot sa kwento. Okay. Ano-ano ba yung mga salitang hudyat ng simula o ng panimula? So, yung mga ito ay ilan lamang. Okay. Ibig sabihin, marami pang mga hudyat na ginagamit tayo sa pagsisimula. Marami pa tayong mga salita o pahayag na ginagamit. So, ilan lamang ang mga ito gaya ng aking sinabi noon, una, sa simula pa lamang, noong unang panahon, isang araw at sa panimula. Ang pinakagamitin diyan sa aking personal na palagay ay yung nung unang panahon tsaka nung isang araw, 'di ba? Katulad dun sa alamat na ating binasa, yun ay sinimulan sa noong unang panahon, 'di ba? Ano pa yung magbigay tayo ng halimbawa na ginagamit ang mga salitang hudyat na yan. Isang araw, dumaan si Juan sa kanyang kasintahan. Okay. O isang araw, nakakita si Gigi ng isang porselas. Okay. O noong unang panahon, merong mag-asawang hindi magkaroon ng anak. Sila ay labis na nalulungkot. Okay. So yun ay ilan lamang halimbawa sa mga panimula na gumagamit ng mga hudyat. Okay. Susunod, kung meron tayong simula, syempre meron din tayong gitna. So ano naman yung meron sa gitna? So ang gitna ng isang talata ay kakikitaan ng mga mahalagang detalye na nakasulat sa panimulang bahagi ng talata. So kung dun sa panimula o dun sa simula, introduction pa lamang o pagpapakilala pa lamang, dito sa gitnang bahagi, okay, o yung katawan, dito na malalaman natin yung mga detalye pa, yung mga impormasyon. Okay, halimbawa yung tungkol dun sa tauhan, anong pag-uugali ba meron siya? Gayon din malalaman natin kung ano ba yung suliranin o tunggalian doon sa kuwento o akda. Okay. Ano-ano naman yung mga hudyat na ating ginagamit o mga pahayag na ating ginagamit sa gitnang bahagi? Okay. So, muli ito ay ilan lamang. Nandyan ang samantala, saka, maya-maya, hanggang kasunod, walang ano-ano, kasunod, at pagkatapos. Ginamit din natin ito dun sa ating pagluluto kanina, di ba? Ginamit natin yung pagkatapos, kasunod, di ba? 'Di ba sabi ko pagkatapos maluto ng kabilang bahagi ng manok ay ito ay ibaliktad na. Okay, kasunod nito maaari na itong ihain sa inyong plato kasama ang mainit na hangin. So yun ay ilan lang halimbawa sa paggamit nito. Okay? So kung meron tayong simula, merong gitna, syempre meron ding wakas. Okay, ano naman ang wakas? So kapag sinabi naman nating wakas, ito ay konklusyon o ang pagbibigay diin sa mga impormasyon na nais ipahiwatig ng isang paksa. Maaring gumamit ng isang sikat na linya, tao o kahit anong impormasyon na makapagbibigay ng bigat at lakas sa impormasyon na nais ipahayag ng isang sulatin. Okay, so dito sa wakas, okay, ito na yung sabi nga dito, konklusyon, pinakakabuuan na ng akda. So dito na natin malalaman, ano ba, happy ending ba? Masaya ba yung kakalabasan? Malungkot ba? O ito ba ay meron pang karugtong? Okay. So dito rin sa wakas, pwede rin gumamit ang manunulat ng mga sikat na linya.
okay, ng mga kilalang tao. Pwede rin kung kayo ay susulat bilang mga millennial, gumamit kayo ng mga sikat na quotation, 'di ba? Yung mga hugot, pwede niyong gamitin sa pagsulat ng wakas. Kasi ang wakas dito, kinakailangang may maiwang kakintalan. O kumbaga, para mas madaling matandaan ang mambabasa ninyo ang inyong likha, kinakailangang medyo kakaiba ang inyong wakas. Okay? Ano-ano naman ang mga salitang hudyat o yung mga pahayag na ating ginagamit sa wakas ng ating akda o ng isang akda? Ito naman ang sumusunod. So, nandyan ang pagkatapos, sa huli, sa wakas, at bilang pagtatapos. Okay. So, halimbawa, katulad pa rin ng ginamit natin kanina sa pagluluto, di ba? Sa huli, hanguin ang manok at ihain kasama ng mainit na hangin. Di ba? O kaya, pagkatapos, isalin ang mantika sa kawali. Di ba? So, yan ay ilan lamang sa mga hudyat na ating ginagamit sa mga akda. Simula, gitna, at wakas. Okay. Okay. So ngayon, dumako naman tayo para payamanin ang ating kaalaman hinggil pa din sa mga angkop na pahayag sa simula, gitna, at wakas, ay susubukin naman nating sagutan ang inyong learning activity sheet. So ito po ay kasama dun sa mga inilagay o inilaman dun sa inyong USB OTG kasama ng inyong mga SLEM o module. Okay, ito po ay para sa linggo 4 hanggang 5. Okay, so Panitikan ng Pilipinas, upang mahasa pa ang iyong kasanayan sa bastong gamit ng angkop na mga pahayag sa panimula, gitna at wakas, gayon din ang pagbubuod ng tekstong binasa sa tulong ng pangunahin at mga pantulong na kaisipan, basahin at unawain ang mga akdang nasa kahon. Pagkatapos, tugunan ang mga gawain kasunod. So, meron po tayong kwentong bayan na babasahin. Okay. Pagkatapos ng kwento ay meron isang gawain. Okay. So, babasahin ko po ang kwento. Pwede niyo po akong sabayan sa pagbabasa. Ang kawayan. So, ito ay isang halimbawa ng kwentong bayan. Patayin ko na yung camera para mas medyo malaki yung screen. Ayan. So, ang kawayan, sa isang bakuran, may ilang punong kahoy. So, sa isang bakuran, may ilang punong kahoy na may kanya-kanyang katangian. Mabunga ang santol. Mayabong ang mangga, mabulaklak ang kabalyero, tuwid at mabunga ang niyog. Ngunit sa isang tabi ng bakuran ay naroroon ang payat na kawayan. Minsan nagpaligsahan ang mga punong kahoy. Tingnan ninyo ako, wika ni Santol. Hitik sa bunga, kaya mahal ako ng mga bata. Daig kita, wika ni Mangga. Mayabong ang aking mga dahon at hitik pa sa bunga, kaya maraming ibon sa aking mga sanga. Higit akong maganda, wika ni Kabalyero. Bulaklak ko'y marami at pulang-pula. Kahit malayo, ako ay kitang-kita na. Ako ang tingnan ninyo, tuwid ang puno, malapad ang mga dahon at mabunga, wika ni Niyog. Teka kayo, kaawa-awa naman si kawayan, payat na at wala pang bulaklak at bunga. Tingnan ninyo, wala siyang kakibo-kibo, lalo na siyang nagmumukhang kaawa-awa. Nagtawanan ang mga punong kahoy. Pinagtawanan nila ang kawayan. Nagalit si Hangin sa narinig na usapan ng mga punong kahoy. Pinalakas niya ng pinalakas ang kanyang pag-ihip. Isang oras niyang pagkagalit ay nalagas ang mga bulaklak. Nahulog ang mga bunga at nangabuwal ang puno ng mayayabong na punong kahoy o mayayabang na punong kahoy. Tanging ang mababang loob ng si kawayan ang sumunod-sunod sa ihip ng malakas na hangin, ang nakatayo at di nasalanta. Diba? So nakita natin, diba? Ano-ano ba yung mga katangiang nangibabaw o pag-uugali ng ibabaw dito sa kwentong ito. So, dun sa unang bahagi, kung inyong mapapansin, hindi ba? So, puro kayabangan lamang, okay, ang ipinamalas ng ilan sa mga, ng mga punong kahoy na kasama ni kawayan.
Sa kabila ng mga pang-aalikusta, 'di ba? Pang-iinis, pambubuska ng mga ito kay Kawayan, si Kawayan ay nanatiling tahimik at walang kibo, 'di ba? So napaka mapagkumbaba ni Kawayan. Pero anong nangyari, 'di ba? So nagalit si Hangin. So nakita niya kung papaano tratuhin, kung papaano pakisamahan ng mga punong kahoy si Kawayan. Kung kaya siya ay nagbigay ng isang malakas na hangin. Umihip siya ng napakalakas. At sa bandang huli, sinong natira? Walang iba kundi si Kawayan. Okay. So si Kawayan lamang yung natira. Okay. So yung inaasar-asar nila na punong kahoy, yun pa pala yung mananatiling matatag, 'di ba? Sa gitna ng napakalakas na hangin. Okay. Okay, so kaugnay nito, mayroon tayong gawain. Okay? So narito, piliin sa panaklong ang tamang pahayag na dapat gamitin upang buuin ang buod ng akdang binasa. So ito yung ating binasa kanina, ang kawayan ng isang kwentong bayan. So sagot na lamang ang isulat. Ito ay 10 item. Ayan, 1 to 10. Pipili lamang ng angkop na pahayag mula dito. Okay? So sa loob ng panaklong, dyan lang kayo pipili. So, bibigyan ko kayo ng 5 minuto para dyan. Okay, 5 minuto para dyan. Maari na kayong magsimula. So, 11:44 tayo ay iwawasto natin ang inyong mga sagot. So, sa kapirasong papel o kaya po ay sa inyong kwaderno sa Pilipino ninyo isulat para kukopihin nyo na lamang ito dun sa inyong learning activity sheet na meron kayo. Okay, dahil ipapagawa ko rin po sa inyo ang inyong learning activity sheet number para sa linggo bilang 4. Maaari na po kayong magsimula.
Okay, so tapos na ang ating oras. Okay, so atin ang iwasto ang inyong mga kasagutan. So, tayo po ay maging matapat at alam ko naman kayo ay pabang mga matatapat. Okay. Nandito na po ang susi sa pagwawasto. Okay, so para sa unang bilang, okay, ang tamang sagot ay sa simula pa lamang. Sa simula pa lamang, may kanya-kanyang katangian ang mga punong kahoy. So tapos na daw. Yes po, pakitsakan po ang inyong sariling papel. Okay. Muli po ito ay ang learning activity sheet ninyo sa Pilipino na nasa inyong USB OTG din. Okay. Kaya ito ay inyong sasagutan din talaga. Okay. So, susunod bilang, ayun si Cassandra pala yun. Susunod bilang dalawa, bilang dalawa. Minsan ang sagot, okay? So, minsan nagpayabangan sila. Okay. Bilang tatlo, kasunod nito o kasunod. Kasunod nito, minaliit ni Mangga ang hitik na bunga ni Santol dahil taglay din daw ni Mangga ang mayabong na dahon na naiibigan hindi lamang ng mga bata, kundi maging ng mga ibon. Okay? So bilang apat, ang tamang sagot ay sumunod. Okay? Sumunod namang ipinagyabang ni Caballero ang magaganda niyang magaganda niyang bulaklak na makikita kahit sa malayo pa lang. Okay. Bilang 5, ang sagot ay hanggang. Hanggang humirit si niyog. 6, walang ano-ano. Okay, so 6, walang ano-ano. Ininis niya si kawayan. Bilang 7, sagot ay hanggang. Hanggang narinig sila ni hangin at nagalit sa kanilang pang-alipusta kay kawayan. Bilang 8. Okay, bilang 8, saka umihip siya ng ubos lakas na nagpalaglag sa mga dahon. Bilang 9, pagkatapos nito, isa-isa silang nabuwal. At panghuli, sa huli, tanging ang may mababang loob na si kawayan na sumunod sa ihip ni hangin at nanatiling nakatayo at di nakabuwal. Okay. So, yan po ang sagot. Okay. Susunod. Okay. So, kung mataas o kung mababa sa 5 ang inyong nakuha, ayos lamang yan dahil meron pa tayong gawain dito. Okay. So, meron ako ditong ilang mga larawan na may kaugnayan pa din sa ating kalabang si COVID-19. So, kaya kung inyong mapapansin, ito ay nasa gawing gitna, hindi ba? Okay, so ang gagawin ninyo, kayo ay magsasalaysay gamit ang mga angkop na pahayag sa panimula, gitna at wakas. Pero ako muna magsisimula. Okay? So gamitin ang mga angkop na pahayag sa panimula, gitna at wakas sa pagsasalaysay ng ating tinatawag na journey sa Ingles sa gitna ng pandemya. So kung ano ba yung ating naging buhay sa gitna ng pandemya. Okay? Sige. So, noong Marso 2020, dumating ang hindi inaasahang bisita, okay, na si COVID-19. Okay? At ito ay nagdala ng sakit na naging dahilan upang dalhin sa ospital ang ilan nating kababayan. Okay? Sila ay kinailangang i-isolate o ihiwalay, dalhin sa mga isolation facility o dili kaya ay mag-home quarantine o manatili lamang sa loob ng bahay at magpagaling. Okay? Pagkatapos, nawala ng trabaho din ang ilan na naging dahilan upang sila ay mamalimos sa kalye. Kung saan ang iba nating kapwa Pilipino ay nakaranas ng gutom. Kaalinsabay nito, o samantala, ang kagawaran ng edukasyon naman ay nakaisip ng isang pamamaraan sa gitna ng pandemya kung saan nagkaroon tayo ng tinatawag na virtual na pag-aaral kagaya nito, okay, bilang pagtugon sa panibagong hamon.
ng COVID-19. Sa huli, ay nagkaroon ng muli ng normal na buhay ang mga Pilipino at ang buong mundo dahil na rin sa kanilang pananampalataya o dahil na rin sa ating pananampalataya sa Panginoong may kapal. Okay. So kung inyo pong mapapansin, binigyan ko na po ng wakas yung aking kwento. At ganon din ang inyong gagawin. Gusto ko positibo ang inyong maging wakas dito sa ating paglalakbay sa gitna ng pandemya. So gusto ko happy ending, ika nga nila sa English.